na sinakyang SUV ni Chief Justice Renato Corona nang pumunta siya ng Senado noong Martes. Depensa naman ng kampo ni Corona, nirentahan lang ito. Kwento mo, Alexa Reyes. Sa Happy Valley sa Barangay Banawa sa Cebu, natunto ng News 5 ang L300 na may plakang ZEE 868. Ito ang kontrobersyal na kakambal na plaka ng SUV na sinakyan ni Chief Justice Renato Corona nang tumestigo siya sa Senate Impeachment Court noong Martes. Nakapangalan ng L300 sa isang Bonifacio Gomez Jr., may-ari ng pharmaceutical company na Nutrifarm Incorporated. Sa pagsusuri ng LTO, si Gomez ang tunay na may-ari ng plate number. Sinubukan ng News 5 na ma-interview si Gomez pero wala raw ito. Depensa naman ng kampo ni Corona, inupahan lang ng punong mahistrado ang SUV sa kumpanyang Autotrend. Kailangan pa raw magrenta ni Corona ng dekalibreng sasakyan. Patunay raw na simple lang ang lifestyle nito. That was leased from a company called Autotrend. You know, nung uminit yung impeachment, he needed a bomb-proof car, so nag-arkila siya. Hinihingi ng Highway Patrol Group ang Certificate of Registration ng sasakyan mula sa Autotrend. Ang plate numbers po ng mga sasakyan can only be one per vehicle. It is like a thumb mark of a person. Nang puntahan ng News 5 ang opisina ng Autotrend sa Timog sa QC, tumangging magsalita ang manager nito. Sinubukan naming hanapin kung nakaparada pa ang SUV sa may Medical City kung saan nakakonfine si CJ Corona, pero wala na ito roon. Alexa Reyes, News 5. Present si Pangulong Aquino sa pagdiriwang ng Victory Christian Church sa Global Day of Prayer sa San Juan kanina. Sa harap ng 800 miyembro, ipinag-pray over si Pinoy na mga pastor. Noong una ay sa isang tuhod lang lumuhod si Pinoy. Pero halatang nangawit ang Pangulo, kaya ginamit na rin ang isang tuhod sa pagluhod. Sa kaniyang speech ay binigyang diin ng Pangulo ang importansya ng pananampalataya sa anumang gawain sa buhay at ang bisa ng panalangin para labanan ang katiwalian. Nagtalaga na ang Pangulo ng bagong ambassador ng Pilipinas sa China. Napili ni Pinoy ang veteranang diplomat at dating Foreign Affairs Undersecretary na si Sonia Brady. Sabi ni Pinoy, eksperto na raw si Brady sa kalakaran ng China dahil dati na rin siyang naging ambassador sa Beijing noong 2006 hanggang 2010. Kritikal ang papel ni Brady ngayong patuloy pa rin ang girian ng Pilipinas sa China sa Scarborough Shoal. Matatandang pinalitan ang dating ambassador natin sa China na si Domingo Lee dahil hindi ito pinalusot ng Commission on Appointments. Gwardyang nasibak sa trabaho, nakipagbarilan at ng hostage raw ng mga kapwa sa Q sa Cubao. Ikwento mo, Christian Rilyorta. Pinalibutan ng mga pulis ang compound na ito sa Cubao, Quezon City kaninang alas 7 ng umaga. Target ng mga parak ang CQ na nagpaputok raw ng baril at ng hostage ng 3 kasamahang gwardya sa Rediman Security Agency. Lumalabas yung buong compound ng hostage niya kasi walang makalabas eh. Kusa rin sumuko ang gwardya na si Orland Ventura. Paliwanag niya, sinibak siya sa trabaho. Inakusan daw siyang nag-awol o pag-absent na walang paalam. Ang ground sa akin, awol daw. Samantalang meron akong file na leave, tapos nag-extend ako. Ngayon, di-deny nila ngayon. Pero git niya, hindi siya ng hostage. Inatake raw siya ng mga kasamahan niya, kaya ipinagtanggol niya ang kanyang sarili. Dahil babarilin na ako eh. Inagaw ko na rin yung baril eh. Sabi ka, tumakbo ako, binaril ako. Ang katago ako, ang binabaril ako, binaril ko na rin. Wala naman pagkatan, ano lang. Paliwanag naman ng security agency ni Ventura. Hindi siya marunong magtrabaho ng ayos. Kaya nagkakaganyan yan. Hindi na pinalabas ng ahensya ang 3 gwardya na namaril umano kay Ventura. Wala rin daw nasaktan sa insidente. Pangalan po ninyo, sir? Christian Rilyorta, News 5. Posible namang sa susunod na linggo ay opisyal nang magdeklara ang pag-asa ng rainy season sa bansa. Umiiral na kasi ulit ang southwest monsoon o hanging habagat. Dahil dyan malamang daw na 3 araw lang ang abutin bago makakolekta ng 25 millimeters per hour na ulan ang 5 sa 8 weather stations ng pag-asa. Para makapagdeklara ng tag-ulan, hindi dapat bababa sa 25 millimeters ang makokolekt ng ulan kada oras sa loob ng 5 araw. Sa ngayon, maliit pa ang tsansang magkabagyo sa bansa.
Pero oras na may mamuunang bagyo, tatawagin itong Ambo. Sa pool naman sa kamera ang pagsemplang ng sikat na cyclist na si Christine Armstrong sa kalagitnaan ng 2012 Energy Tour sa Idaho, USA. Papakaliwa na sana si Armstrong nang tuluyang tumagilid at bumagsak ang kanyang bisikleta. Nagkaroon ng bali sa kaliwang balikat ang siklista. Agad siyang sumailalim sa operasyon dahil dyan. Umaasa pa rin daw si Armstrong na mapipili siyang kinatawan ng Amerika sa 2012 London Summer Olympics. Nagpasiklago ba naman sa larong football ang mga koponan mula sa iba't ibang network at ad agencies para sa ikalimang taon ng Adobo Cup. Kabilang ang TV5 sa 18 teams na naglaro dito. 2008 na magsimula ang Adobo Cup na 5 koponan lang ang kalahok. Binuraw ito para magkakilala at magkaisa ang mga miyembro ng media. Mapupunta ang kinita ng event sa Food Caleros ng Tondo. Hotel sa Texas gumuho sa loob ng 7 segundo. Halos 1,000 hotdog inihulog mula sa helicopter sa Michigan. At mga baka sa Massachusetts lumusog sa isang party. Yan at iba pang balita abroad sa report ni Trish Roque. Kakaibang diskarte ng mga magnanakaw na ito sa Florida na nakuna ng CCTV. Ang siste, kinaibigan at pinaamon ng lookout ang aso ng may-ari ng bahay. Ang kasabot naman niya, busy sa paghahanap ng mapapasukan. Sinubukan din ang magkatandem na basagin ang salamin ng bahay pero bigo sila. Ang ending, walang napala ang mga kawatan. Sa loob ng 7 segundo, bumagsak ang hotel na ito sa Texas. Makikita ang mga kuha ng mga miron sa iba't ibang anggulo. Nabalot na makapal na alikabok ang lugar matapos ang demolisyon. Papalitan ng hotel ng apartment at retail store. Naging galante ang restaurant na ito sa Michigan sa pagsi-celebrate ng kanilang 95th anniversary. Nagpaulan lang naman sila ng halos 1,000 hotdog mula sa helicopter. Nagunahan naman ng mga tao sa pagpulot sa hotdog. Ang pinakamarami kasing nakuhang hotdog ay may premyong $1,000 at habang buhay na supply ng hotdog. Diretso sa dog shelter ang mga nalamog na hotdog. Natapos nang wala sa oras ang party ng college graduate sa Massachusetts. Nag-gate crash kasi sa kanilang party ang 6 na baka. Pero hindi damo ang nilantakan nila. Ang sinimot ng mga baka ay ang mga nakabukas na beer in can. Sa Shanghai, China ang mala United Kingdom na eksenang ito. At ang Queen Elizabeth nila, look-alike lang ng totoong reyna ng Inglaterra. Bukod sa pagiging kamukha, kuhang-kuha ni Elizabeth Richard ang kilos at pananamit ng totoong reyna. Trish Roque, News 5. Susunod sa Action Weekend, kotse na temang Hello Kitty, agaw eksena sa isang car show sa Marikina. Phil-American coach ng Miami Heat na si Eric Spoelstra. Bakit kaya pinagmumulta ng NBA ng $25,000 o mahigit 1 million pesos? Aga Mula, kumpirmadong tatakbo bilang congressman sa Camarines Sur. Programa para sa launching ng TV5 International sa North America, ginastusan ng tumataginting na $1.5 million. Susunod sa Wanted, video que para sa